Bola sa DWIZ. Programang sasagutin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-reach pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga. Welcome to Karambola. Kasama sa Impilan, Conrad Banal. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Papapanood at mapapakinggan kami via our website, dwiz882am.com. Dito maaari ninyong i-download ang aming apps for iOS or for Android phone para mapakinggan kami via internet audio. Live din po kami sa lahat ng mga social media namin, Facebook and YouTube. Huwag pong kakalimutan like, share, follow, and subscribe. Sali din po kayo sa aming very exciting na comment section. Para dun sa mga nakikinig sa atin sa radyo, meron kaming text line 0999-376-6768. Ulitin po natin, 0999-376-6768. At mapapanood din po kami sa digital free TV namin, Aliw 23. Sa Sky Cable, we're on Channel 72. Sa Signal, Channel 24. Sa TV Plus Channel, we're on Channel 27. At sa GMA Afford the Box, we're on Channel 32. Available din po kami sa ibang mga digital TV devices and receivers. Rescan lang po para lumitaw ang Aliw 23. Magandang umaga. Ayun! Yun, good morning. Good morning. Pwede ba bumati muna ako na happy Of course. Bukas pa to eh. Oh. Kanya lang, walang karambulan bukas. Yeah. Advance happy birthday, Chelo Banal Formoso. Oh, sounds familiar. Sounds familiar. Kilala mo ba yun? Parang ate ko ata yan, since birth. Oh, ganun ba? Since birth. Ikaw ba nagkaroon ka na ate na hindi naman since birth? Si Sandy, since birth mo ba ate? Pati si Winnie. Karamihan eh. So far. Since birth. Okay. At ano po ngayon, yung Maharlika Fund pa rin, nagsalita ng presidente, ang ibig sabihin daw nung kanyang pag-suspend ay yung IRR. Gusto niya ibalik. Hindi daw kine-question yung ganda o silbi ng Maharlika Investment Fund. Okay? Ang kanyang punteriya ay yung implementing rules and regulations. Yun. Yan. So, yung investment fund, tuloy daw ho yan. By the end of the year, tuloy-tuloy na yan. Okay. Yan, investment so, itong clarification came after kasi, kaya kasi po, Mr. President, sinasabi ni Trixie, hindi malinaw yung press release eh. What press release? Ang nilabas ay yung order suspend IRR. Suspending the IRR na nanggaling kay Executive Secretary Lucas Bersamin. So, and then ang lumabas din sa balita ay yung statement ng ating Pangulo saying nagulat siya na sinususpindi daw yung implementation ng batas, bali yung Maharlika Investment Fund itself. So he had to, kailangan mag-clarify pa later on na hindi, walang suspension, niriripaso lang yung rules. Bakit nga kailangan i-repaso yung rules? And there were no specifics ang gusto either. Niya, bago sinabi niya, gusto ko maging halos perfecto na. Yung rules na yan. Ibig sabihin, tatanga-tanga yun ang gawa ng rules? Hindi naman. Hindi naman. Pero hindi rin kasi sila specific kung anong particular rule. So, re-revisitahin daw yan. Nasabi ng Budget Secretary, Amena Pangandaman, ang sabi niya kahapon, re-revisitahin daw nila yung IRR line by line. So, they were working closely with the President, line by line, para makita daw. Okay. Ano ba ang, may iba-iba hong sinasabi kung ano ba talaga ang dahilan. Ang isang sinasabi, under the rules, meron yung komite magbibigay ng 6 na pangalan sa Presidente. Okay.
Pagkatapos, out of that, parang yung sa Judicial Bar Council, JBC. Judicial and Bar Council. Judicial and Bar Council. Magsasabit ng 6 na pangalan sa presidente at mamimili siya from that list. Yep. Ito ang senaryo. Paano kung minapupusuan ng presidente at wala doon sa 6 na yon? Could it be that? Ay, yan ho ang balita. Ang gusto, meron ng atang nasa isip ang presidente kung sino ilalagay niya dyan. Pero wala yun sa isip ng mga namili. Okay. Okay? Okay. Meron silang ibang nasa isip. Kung sino ang fund manager, sino ang pinuno. Alalahanin niyo, bilyon-bilyon, daang bilyon ang hahawakan na pera. Niya ang Maharlika Investment Fund na yan. Okay? Siguro gusto ng presidente talagang very close to him. Yung pinagkakatiwala niya ganun na lamang. Okay. So yun pala yung subtext nun. It wasn't really the rule. Baka mali daw ang interpretation na sinasabi na mali o tama ang Maharlika Fund, hindi daw ho ganun. Sinasabi ng presidente. Mahanap lang daw paraan para maging ideal or perfect. Ito ang criticism naman dyan sa fund na yan. Okay? Kasi sinasabi ng presidente, hindi ang pakay niya. Kung tama ba o mali ba yung fund, they're not abandoning the idea of creating a fund, sovereign fund, investment fund. Ang criticism naman po dyan galing sa labas, kailangan daw yan, pag ganyang kalaking pera ang hawak, sobrang transparency ang necessary. Ang kailangan dyan. Okay? Ganun ba yung rules? Hindi pa po natin nakita yan. Yung transparency and accountability. Ganun katindi. Kasi ang experience ng maraming bayan sa mga ganyan sovereign fund, nagkakaroon ng political pressure. Correct. That is well established abroad. Marami ng studies na ginawa dyan. Kung gusto nyo, mag-research kayo sa internet, tignan nyo. Iba-iba hong klaseng political pressure ang nangyayari dyan. Yung padrino system, yung cronyism na inimbento nung panahon ni yung salitang yan, ganun ang criticism dyan. And therefore, kasi hindi mo maaalis napakalaking pera Naggumamit ng pool here and there para magamit yung pera na yan. Okay? Eto nga nasa land bank na yan. Grabe na rules sa mga bangko. Nadadali pa yan land bank na yan. Nagagamit pa yan ng mga real estate. Halimbawa, mga bailout. Totoo yan. So yun ho ang criticism dyan. Okay? Sa sovereign fund na yan. Paano mai-relate ba natin yan? Maidudugtong natin dyan doon sa sinabi ng presidente na kailangan near perfect ang rules nito. Hindi ho natin nakikita yung rules Sila-sila lang ang gumawa niyan, tapos sinubo sa presidente, gusto nila approve na ng presidente, and kumbaga it's all para bang ginagawa na merong element na secrecy. Yun ang sinasabi ko sa private sector na yun. Kailangan yan transparent. Napakalaking pera Correct. Napakadelikado. At alam natin yung experience sa ibang bayan na nagamit yung pondo na ganyang klaseng pondo, sovereign fund. Sino ba gumawa ng batas? Political. Senado. At saka Kongreso. Kanino ba ideya yan? Kanino bang transparency standards ang susundin natin? Ay, mahirap. Mga tanong mo naman, mahirap sagutin Kanino nga bang standard, transparency, susundin natin? Meron ba talagang hard and fast rules tungkol dyan sa transparency na yan? Well, kailangan tumingin tayo sa experience sa mga ibang bayan
para sa atin. Correct. Okay. Ano yung nangyari sa Malaysia at bakit nagkandaloko-loko yung kanila sovereign fund? Naging masyadong powerful yung pinuno ng fund. Okay, siya na lang ang nasusunod. Accountability po yan. Well, anyway, lahat po ng sovereign fund, maski yung sa Norway, nagkaroon ng question dyan. Ang Norway, ang pinakamalaking sovereign fund sa kanila. Kasi yung because of the North Sea oil, Okay. ang laki-laki ng kanilang kinita ron, so nauso yung sovereign fund, nagtayo sila ng fund para doon ilagay yung kinita na sobra-sobra hindi naman nilang kayang gastusin. Okay. So, gagawin nila, i-reserve nila yung kinita noong mga oil sa North Sea para sa future generations. Yan po yung idea ng sovereign fund. Okay. Pero nagkaroon din ng mga alingafsnas dyan. Okay, kasi napakalaki ng pondo. And therefore, hindi mo maalis na may magka-interest na magamit yan. Doon nga papasok yung transparency and accountability. Hindi ho pinag-uusapan yan sa mga balita ngayon. Ang pinag-uusapan lang yung near perfect. Kasi nga, hindi nakaalam, wala nakakaalam, ano ba yung IRR? Nasaan na ba? Na-publish na ba yan? Do we have to publish it? Yes. Nabasa mo na? Meron ka na Wala. nabasa. So, hindi pa siya final, in other words. Bakit gusto pa pirma sa presidente? Pag pinirmahan ni Presidente, final na siya. Kaya nga, wala pang publication. Ay, hindi, after he signs after it. Publication. Hindi nga, so what's the use of that? Kung napirmahan na, in effect na yung IRR, tsaka lang ipapublish. Yeah. Diba? Hindi pa. Hindi pa siya in effect. The publication will cause the effectivity. Kaya nga, kailangan ma-publish muna siya after it's signed bago siya maging effective. Ayun. So may habol pa. Yes. Kung may mali doon sa IRR, pwede pang baguhin. Ganun ba yun? So, to a certain point daw, sabi po sa private sector, yan nangyayari na yan sa IRR, may weakness yung pagkakagawa noong fund. Maaaring may weakness yung batas o may weakness yung IRR. Okay. Maaaring meron loopholes na hindi natin alam. Kasi hindi nga sinasabi. It's all enigmatic po ang mga reports. Ano ba talaga ang nangyari? So, merong ganyang element sa private sector. Kulang ang info. Yan. Ang kanilang mga reaction ay, ano ba yan? Paano ba? Hindi natin alam kung ano nangyayari. May weakness ba talaga? O ano ba talaga nangyayari? O tama ba yung kwento na ang presidente hindi niya lang nakita yung pangalan na gusto niya. Therefore, ang IRR, pinaribisa niya. Diba? Wala nga naman siya recourse. Pero kung ganito naman ang ganang akin, Trixie. Kung ako presidente, nakita ko yung 6 na doon, wala yung pangalan ko, I will simply give back the list to the committee. Yes. Hindi ko ba sila kayang utusan? O nga naman. If it is... Kailangan pa bang baguhin yung IRR for that? Kung yun lang, ang napakababaw na dahilan. Why the subterfuge? Kung ang dahilan, dahil meron siyang gusto na ma-appoint doon, why didn't he just say so? Sabihin niya doon sa committee. Hindi ko pipirmahan to. Pipirmahan ko yung rules. Hindi pa naman kailangan appointment right away. Ito, hindi ko... Effectivity muna. Yan ho. O baka malakas naman yung... Kasi jockeying for position na ho, ang naririnig natin dyan. Matakin mo, doon sa 2 bangko pa lang yun, 100 billion na yung hahawakan mo. Daig mo pa bangko dyan. Correct. Malakihan to, kumbaga sa taya. High roller na. Malakihan na yan. Okay,
Alam po na, aware po kami dun sa audio issue. Kaya lang meron kami dinidiscuss dito. Tuloy-tuloy po kasi yung discussion until meron kaming maisasagot tungkol dun sa audio. Para dun sa mga nagre-reklamo sa akin, hindi po ako yung technician dito. Dun sa mga nagre-reklamo na hindi daw namin sila pinapansin dun sa tungkol sa audio. Napansin po, kanina pa po tinatrabaho ito. So just because we didn't answer doesn't mean nothing is being done. Okay, Konting pasensya po, alam namin na nakakairita. So antay-antay lang po ayon sa aming mga technicians. Wait lang po, ang audio sa live, medyo may static po, inaayos na po. At kanina pa po fina-flash, there have already been there's at least one attempt dun sa YouTube, nag-restart na po sila sa YouTube. Meanwhile, para dun sa mga nakikinig sa amin sa radyo, tuloy-tuloy po ang diskusyon. Ayan. At saka yung mga nanonood sa TV, ay, tuloy-tuloy din po ang diskusyon. Ngayon, merong tuloy-tuloy pa din yung diskusyon. Tungkol dito. Tungkol dito. Kasi merong kaso yan sa Supreme Court. This Maharlika Investment Fund Act, yan yung batas creating the fund, is under question before the Supreme Court. Okay. At hindi ho related doon. In fact, walang TR. Hindi related doon. May mga nagsabi kasi na kaya daw sinuspindi ng Pangulo. Ito yung mga nakinig sa'yo, ikaw pa yung kinukot Ako? Doon sa social media. So, natutunan ko ito kay Boss Conrad, kaakibat ng isang batas ang IRR. Kaso kinwestiyon sa Supreme Court kaya sinuspindi muna ni Pangulo. No. Wala ako sinabi ganyan. No. Okay, first of all, para matigil ang implementasyon ng batas or even masuspindi ito, kailangan may TRO. Kasi ang requirement, once naging epektibo yung batas, kailangan i-implement. So, minsan, gusto rin natin hold off yung implementation ng batas dahil posibleng masama yung magiging repercussions ito. Sinuslow down yan by working on an IRR that might mitigate the worst effects of the law. Ngayon, or buys the executive some time na bumalik dun sa legislature para ayusin ito. So, wag niyong gamitin yung kaso sa Korte Suprema para i-justify anything else. TRO ang kailangan para matigil o masuspend. But in this case, merong 6 months po. Normally, ang isang batas may 6 na buwan para gawin yung IRR. Hindi pa nga po ito delayed. Pero kasi, nagmamadali, ang target kasi before the end of the year, tumakbo na yung Maharlika Investment Fund na yan. Sa ganang amin dapat walang deadline. Kung kailan masasabi ng Pangulo na ayos na yan, at saka tatakbo yan, Maharlika Fund na yan. Okay. Ang hirap nung ganitong let us remember, this is the first time that we're having na magkakaroon tayo ng ganito. Of this scale. Hindi ho tayo bihasa dyan. Yung mga ibang bayan nga, ginawa nila yan, nagkaroon sila ng problema, and we can learn from that. Okay la, baka kaya pwede nating pag-aralan yun. Ano yung mga pitfalls? Ano yung mga loopholes na kailangan nating kumpunihin, ayusin, So, kapag ganyan, bago pa lang sa atin. Sa ganang akin, napakahirap nung may deadline. Bakit binibigyan ng deadline before the end of the year? Dapat tumakbo na yan. Hindi ko naintindihan yung deadline Trixie. Kumbaga, ready or not, here we come. Ganun ba yun yung deadline? Kasi naman, kaya ganyan ang attitude dyan. Ang dami pong delayed projects dito sa atin. For whatever reason, isang dahilan dyan kasi yung mga projects, kinukuha mo na yung pera at pinagkakakitaan mo na ng interest. Bago ituloy yung project. Isang dahilan niya siguro kung bakit naglagay ng deadline. Yung meron pang nagka-interest sa interest? Parang ganon. Meron kasi mga project
funded na, may mga ang gagawin question nila, hindi nila gagawin muna yung project, at yung pera, i-deposit muna, at pagkakakitaan. Parking. May interest. Park muna siya. Sabi nga ni Trixie, nagka-interest sa interest. Diba? Nung pondo. Isa ding problema yan, hindi ba? Kaya siguro bakit Miderlay. Tuloy naalala ko, yung isang interview kay Bill Clinton po ng Amerika. Okay. Kasi si Bill Clinton kumbaga ang papuri sa kanya ang legacy niya bilang Pangulo ng US at tinitingala sa buong mundo. Okay? Pwede siyang gawing model, example. Except yung ano niya ho. Yung kanyang escapades. Well, anyway, in terms of managing the economy, pinuri ho siya dyan ng buong mundo. And therefore, managing the US economy. Ang, remember his slogan, it's the economy. Stupid, yeah. Na-interview siya at binantayan ko yung interview na yun. Tinanong siya. I think it came out in a magazine, Atlantic, if I'm not mistaken. Ang sabi ho, ano ang sabihin mong matuturing mong legacy mo sa institution ng presidency sa Amerika? Ito ang sinabi niya. Yung mga projects na alam kong importante sa taong bayan, okay, mga projects and programs na alam ko, gumawa siya ng isang grupo sa White House at yung grupo na yun, walang inatupag yun, kundi i-monitor yung mga projects na yan. Kung meron mga snags, kung meron mga red tape, etong grupo na to, diretso sa kanya at susolusyonan niya yan. Diretso po ang report na yan. To the point na itong grupo na to, kinokontak yung mga cabinet at sinasabi, the president wants this done. Ganun ho, sabi niya. Yun yung, kaya yung mga importanteng mga projects at mga programs, tutok ng Office of the President. Hindi pinaubaya sa mga bureaucrats na sinasabi. Maybe we can, borrow a leaf, sabi nga nila, from that experience of Bill Clinton, na halimbawa yung Maharlika Fund. Baka pwedeng merong ganong grupo ang presidente, or yung mga flagship infrastructure, yung mga BBM na sinasabi. Ano ba yung BBM? Build Better More. Na hanggang ngayon ho, sa private sector, puro salita na salita lang ang naririnig natin. Plano rito, plano doon. Intention dito, intention doon. Okay? Illusion dito, illusion doon. Ang sinasabi nila, ano ba may mga nasimulan na ba dyan? Okay? Ang problema ho dyan kasi, siyempre, ang presidente, ang daming ginagawa dyan. Yung kanyang mga bataan ng bureaucracy to start with. Alam nyo naman gaano ka kupad yung ating bureaucracy. Alam natin yan. So, how do you solve that? Halimbawa dyan meron ka napapansin. Halimbawa yung pag-convert na lang po ng ating mga palayan into high yield, hybrid. Diba, napaka-importante nga programa yan ng presidente. Sino nakatutok? Kung meron siyang small team na yan lang ang ginagawa na pwede natin kopyahin yung taktika na ginawa ni Bill Clinton, baka maraming magawa. Ang kulang na kulang daw dito sa administrasyon na to, hindi po plano, hindi intention, hindi studies, hindi illusion. Ang sinasabi po criticism, ganang gagaling sa private sector, kulang sa aksyon. What's happening on the ground? Okay. Well, more on this later pagbalik ng Karambola. Ang oras natin, 8:29 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ.
Nagbabalik ang Karambola kasama pa rin sa Intilan, Conrad Banal. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Wow! Ayos na daw po ang audio natin sa YouTube. Yan! Sa Facebook, Balik na medyo sa YouTube. inaayos pa. So, yung mga makukulit sa YouTube. hindi. Okay yung mga taga-YouTube. Marami ako. Pati ba sa Facebook? Meron lang isang lumitaw dun sa Facebook na o dalawa. So, pero dun sa nagsasabing nawawala yung sa YouTube, okay na po, ni-reset po. So, it's a new video. Balikan nyo na lang po. Hanapin lang po yung live namin dito sa DWIZ. Ayan. Alam mo, talagang hindi pwedeng ma-miss nila kahit isang segundo ng Karambola. At natutuwa naman kami doon. Pero magpasensya na kayo kasi alam nyo, pag bagong operations, parang Maharlika fan din yan eh. Hindi pa tayo sanay dyan eh. Nag-reset po tayo dun sa Facebook. So, bago na naman po ang ating reset ang ating video dyan. Dapat kasi yan ginagawa bago magsimula ang programa. Para sa akin Hindi ka Ito, meron daw yung Memorial Park na Eternal Gardens. Nag-file ng complaint sa Department of Justice laban sa 2 city prosecutor sa Batangas. Na pinaaresto po yung 2 empleyado ng Eternal Gardens dahil may nawawala raw na ano yung nawawala? Lapida. Lapida. Ba't naman nila kukunin yun? Meron nakaukit doon. Yun nga yung medyo weird dito. Kasi dumating siya. Ibebenta mo, meron na nakaukit doon sa lapida? Dumating daw yung isang piskal. Doon hinahanap ang lapida ng isang kamag-anak. Close relative. Hindi mahanap. Okay. So nagpatawag. Yung 2 empleyado tried to explain na nung una, syempre, medyo magulo pa, verify. Tapos, andun lang naman yung lapida. In other words, there's no theft or robbery. Nandun pala. Siguro, bakit niya pinakulong? Ng piskal. Ayun. Ito po, ang pangalan ng piskal. Anong pangalan daw? Arnel Libuso ba? Respondents, Marisa San Diego, Demetrio Peralta, Jocelyn Ann Bendia, and Reggie Reyes. Okay. Ang nag-file po ng complaint ang State Prosecutor Edelwina Ebrio. Batangas City Prosecutor's Office. Sino yung inquest fiscal dyan? Ayun, baka nga yun si Edelwina Ebrio Siya nag-file ng complaint. Okay. Nag-file siya. So siya yung naghahanap ng lapida. Hindi, siya yung nag-file ng complaints against the 2 employees. Hindi, may private complainant, merong yung fiscal yung may findings. Yung ang nag-file ng complaint, State Prosecutor on the theft complaint filed by State Prosecutor Edelwina Ebrio ng Batangas City. Laban po sa 5 empleyado ng Eternal Gardens. Okay. Yung pong complaint niya, yun nga yung 5 empleyado ng Eternal Gardens. Ang complaint ho ng Eternal Gardens, parang hindi ata sinunod ang proseso dito. Lalo na doon kay San Diego tsaka kay Alibuso. So, okay. Ang punto dito is, number 1, bago sila in-inquest, dinala mo warrantless arrest, pina-aresto sila sa mga pulis when there was no crime being committed at the time. So, ano yung requirement para sa warrantless arrest? Sa warrantless arrest po, kailangan immediately before, during the commission, or immediately after the commission of the crime, aarestuhin mo. Kasi, ibig sabihin, yung police mismo o yung private party, nakikita nila, sila yung saksi.
habang nangyayari dyan, or immediately before, immediately after, may krimen. Okay. So, titigil nyo yung krimen, aarestuhin nyo yung tao. Hindi po nangyari yan dito. Okay. Dinala sila sa pulis, tapos nag-custodial investigation sila nang hindi na-providean sila ng abogado ng choice yun. nila. Kaya yun po reklamo labang kay Deputy Prosecutor Evelyn Jovellanos. Yan. Siya po ang Siya yung inquest. Inquest proceedings doon sa 2 empleyado, okay, ng Eternal Gardens. Pero ang complaint na nanggaling daw doon sa prosecutor na si Ebreo. Okay? So, ang complaint po ngayon ng Eternal Gardens ay papunta sa DOJ. Okay. Ganun ba yun? Kasi prosecutor to, empleyado to ng DOJ. Yes. Tama ba yun? Yes. Napakadami pa raw pong irregularities. Kaya hinihingi nila sa DOJ na masusing investigasyon daw at mabigyan ng sanksyon. Meron kumbaga nag-file or filing ng kasong administratiba laban dito sa mga prosecutors na ito dahil inaabuso yung authority nila, in particularly dun sa kaso ng prosecutor na may personal na. So kumbaga using her power, babae. Her power, nag-minove niya yung mga pulis para mag-custodial investigation. Evelyn po. Hindi. Si Ebreo, ang pangalan niya, ano nga ba? Edelwina. Edelwina. Ayun. Ebreo ng Batangas City. Yes. So, dun sa aming reklamo, ng Eternal Gardens. Paano yung pulis na ng aresto? Kung ang nagmo-move sa kanila ay yung piskal. Ibig mo sabihin yung police wala nang responsibility? Meron din. So, kakasuhan din dapat sila. So, pwede rin namang kasuhan sila. Pero ang nakikita natin case... Hindi rito, hindi lang yan dyan sa mga empleyado ng Eternal Gardens na nangyayari. Ordinarily, sa mga ordinary citizens po, nangyayari yan. Takutan. Oo. Grabe yan. Unahan, di ba? Banda kita. Tapos yung police pupunta ron. Arrestuhin agad. Walang papel. May kilala ko mga... Nangyayari totoo yan. Sa lawyers kasi, stricto ang Supreme Court ngayon sa Code of Conduct. Very, very strict si Justice Kismundo. So, ngayon, naririnig ko na lang, yung mga, abogado na get caught in traffic altercation, sa dami na kasi nang nag-file ng disciplinary cases dun sa mga lawyers, hindi na po nagpapakilala na abogado. So, one time, meron ako nakita na, kilala ko yung abogado, nagkagirian lang sa kanto, sabi ng pulis, habla kita. Ganon? Sabi ng abogado, di mabuti. I love it. Sige, game. Like throwing the fish into the water. Yeah. Yan. Para pang yung kwento ng, yung pabula ni Aesop. Yung tinapon yung turtle sa lunurin kita sa wag matay ako wag. Tinapon siya sa tubig. And that's the nature of the beast. Kaya nga demanda kita, sabi ng polis sa abogado. Sabi ng abogado, thank you. Mabuti. Okay. Meron hong issue pa din dyan ng yung writ of kalayaan na sinasabi. Si Bucor Director General Greg Katapang Jr. Naglabas po ng position paper. Writ of kalayaan? At sinabit writ of amparo. Writ of kalayaan. Kasi ang Supreme Court gusto nila labas ng writ of kalayaan. Ng panibago. Ang Supreme Court na para pilitin daw ang mga government agencies like Bucor na bigyang ng magandang facilities ang mga preso. Yan. Persons deprived of liberty. Okay. Pinaganda na ngayon yung pangalan yan.
Ang writ po yan, ano ba yung sabihin na writ? Di ba It's an mandamos? order. It's an order. That's It's an order. So, pag nag-issue, so anong gusto nila? Yung writ of kalayaan is kapag hindi nyo nagawa yan within a certain period of time, palayain nyo na yung mga preso. Ulit. Okay. Habeas corpus yan eh. Sabi po ng Marvic. Okay. Meron pong committee ang Supreme Court. Ang committee na to, ang pinuno niyan si Associate Justice Marvic Leonen. Okay. Ang trabaho ng committee na yan gumawa ng rules for the writ of kalayaan. Okay. Okay. So si Katapang ngayon nag-submit siya ng position niya. Okay? Yung under the po kasi pinipilit ang Bucor na gawin na sa lalo madaling panahon yung mga facilities. Kung hindi raw magagawa yan, ang writ of kalayaan will be issued para mapalaya yung mga preso na yan. Okay? Kung ano man paraan, through bail or probation o dahil sa inhuman condition sa mga prisons. Okay? Yan po ang prevailing na nangyayari. Yan nangyayari sa Supreme Court. So, ang basis nito, hindi siya habeas corpus, actually. Ang habeas corpus kasi, if you haven't been charged within a certain number of days or you have not been charged at all, o dinidisappear ka, maaari mong i-filean yan dun sa mga taong pinaniniwalaan yung may hawak dun sa tao na hinahanap. Itong writ of kalayaan, parang gusto nila yung malawak ang cover. Kapag hindi nyo nagawa yan, palayain nyo na yung mga preso, in other words. So, ang writ of kalayaan is an extraordinary legal remedy to address congestion in the country's prison system. Talaga naman po problema yan. Pero may mga batas na raw. Ayon kay Bucor Chief Greg Katapang, ang congestion daw po, ginagawa na nila ng paraan yan. Dahil meron daw dalawang batas, yung Bureau of Corrections Act, na 10-year-old na yan. Pending. 10 years old na po yan. Minsan. Modernization of Bucor. Tsaka po yung RA number 11928. Kailangan po, under the yung sa batas na yan, mayroong hiwalay na pasilidad. Yan para doon sa mga heinous. Correct. Heinous crimes. Sa ngayon po, ang heinous crimes, nilalagay doon sa Mindoro Occidental. Doon sa regional farms. Para po daw ma-decongest. Kumbaga, so lumuwag-luwag dyan sa Bilibid. Okay? Gumagawa na ng mga ibang regional. Nasa plano po daw lahat yan. Separate facilities for convicts naman ng heinous crime. Meron daw dyan sa Fort Magsaysay, sa Nueva Ecija, sa Camp Peralta, sa Capiz. Sa Butuan daw, merong Camp Kibaritan. Ano ba yan? Kibaritan? Kanya ba pronunciation yan? Okay. Hindi, halimbawa, ito, nakikita namin, pag litigator ka dyan sa trial courts, ang kliyente mo, kung defense counsel ka, sa detention yan, dun pa lang may issue na tayo. Okay. Kasi minsan, ang detention cell, parang 8 feet by 4 feet. Okay. Sabihin mo ng 10 feet. Pero ang pinagkakasya dyan, lampas 10. So, 15, inhumane talaga. 20, ganyan. Detention ito. In other words, hindi pa ito yung penalty. So, you're just being held for trial. Because hindi ka pa guilty. Hindi ka pa pinarurusahan, pero nandiyan ka sa ganyan. Ano pa yung napapansin namin? Kaya pinapakawalan, kaya yung juvenile justice law, problema siya kasi
pag dinitain mo yung bata, ipapasok mo into the same detention cell as adults. Yeah. At minsan 15 to 20 people already inside. Yeah. So ang ginagawa ng pulis, dahil natatakot din na may mangyari dun sa bata habang nasa loob, pakakawalan na lang o release to the recognizance of his or her parents. Which means halos wala tayong juvenile justice dito. Mabanggit ko lang to, Trixie, no? Yung writ of kalayaan po yan, nabanggit yan ni Justice Leone. In a case. In a case nung mga 3 years ago, 2020, ang involved po dyan, mga political detainees. Ito mga detainees na to, humihingi po ng kalayaan dahil sa matanda na sila at meron na silang mga sakit. Okay. Panahon ito ng COVID. Pagka over 75, pwede naman silang lalong-lalo na nung COVID, oo. Kapag daw ho, ang sabi niya, ang comment niya doon, yung writ of kalayaan, pwedeng ilabas ng Supreme Court kapag daw cruel, inhuman, degrading punishment yung present dyan. Okay. Ibig sabihin, ganyan ho, congested naman talaga ang bilibid. Pero ito ang tanong ko, bakit yung dalawang drug lords na nag-testify dyan sa De Lima case, gustong-gustong bumalik doon? Ha? Cited. Akala ko bang sobrang sikip na dyan, kasama na ng inhumane ng condition dyan. Ba't gusto pa nila? Nagtataka naman ako doon. Hindi ka ba nagtataka doon, Trixie? Maraming kataka-taka dyan. May mga mysterious deaths dyan. Pag may kliyente ka talaga sa loob, exciting yung mga kwento. Ha? Ganyan. Eto, ang Supreme Court at ang Bucor, nagtatalo sila tungkol sa inhumane conditions dyan sa Muntinlupa, sa Bilibid. And yet, etong dalawang magre-recant. Ayon sa abogado ni De Lima, babawiin yung kanilang testimonya. Ayon sa abogado na gustong bawiin yung testimonya. Dahil gusto nila, kapalit, mailipat sa Bilibid uli. Ayan. Akala ko bang inhumane ang condition dyan? Ba't dyan yung gusto? Siguro ang sabi ni Greg Katapang, kaya gusto nila rito para makapag-deal ulit sila sa droga. Si Katapang na nagsabi. Yan ang sabi niya. Pero hindi na daw niya magagawa. Not necessarily. Pinaniniwalaan ko po yan si dating AFP chief. Ayan, sabi ng mga taga YouTube. Malinaw na daw ang audio sa YouTube. Malinaw pa. Sabi din sa mga nasa Facebook, malinaw na din po sa Facebook. Ayan. Okay? Salamat. Maraming na lang ang malabo? Mga tech people. Ano na lang ang malabo? Itong mga drug lord na gustong bumalik sa Bilibid. Related po dyan, na-filean na ng kaso ng Quezon City Police. Yung hazing ng criminology graduating student, senior. Lumipat daw sa Facebook yung issue sa audio. Okay. Sige. Yung Anti-Hazing Act of 2011. Ayan, repasuhin pa. Hindi, pinailan na ng kaso. Yung mga suspects. 16. Dami namang gumulpi noon. Puro bata. Totoo ba yun? Gano'ng kadami gumulpi? Ganun ang ang hazing. Tau Gamma Phi. Initiation fraternity. 10 dyan. Ang namatay po si Aldrin. Grabe ang spelling ni Aldrin. AHL DRYN. Aldrin. Okay. Leary Bravante ng Philippine College of Criminology. Naaresto na raw po yung mga suspect. Marami daw nagsasabi they were surrender, pero sinampa na ho sila ng kaso ng Quezon City. Ang gusto naman ni Senate President Mig Subiri, life imprisonment daw. Yun naman yung di ba? Ganun ba? Pwede mo ba paunahan yung West? Hindi. Ano ba yung penalty na?
reclusion perpetua, di ba? Spend the rest of their lives behind bars. Sabi. Ang lalakas nyo magsalita ng ganyan. Kailangan daw po madalian yan. Problema brutal pag death. hindi practitioner ng abogado ka nga. Ay, abogado ba si Siya kasi Senator ang Mix? principal author ng anti-hazing. I get it now. Ini-express natin yung galit natin na kinamumuhian natin yung mga ganitong klaseng krimen. Pero, ang dali sabihin, dapat life imprisonment. Pero pag practitioner ka, mag-hesitate yung judge. Tingnan mo, ang haharap sa kanya, 18 anyos na bata, tapos sisintensyahan mo ng panghabang buhay. Pagdadalawang isip yun. Yung judge. Parang yung death penalty ito nun. ang argument ko naman dyan. Kung ang tingin ni Senate President Mig Zubiri, maganda yung kanyang batas. Life imprisonment. Para dyan sa mga gumagawa ng hazing. Bakit nangyayari pa rin yung hazing? Is it a deterrent? Baka pwede natin pag-isipin yan. Sa tingin nyo, ang solusyon para matanggal na yung mga hazing sa ating mga matataas na paralan, mga tertiary, college level. Involve the school. Gawin pong malupit ang batas na talaga namang life imprisonment. Ba't nangyayari pa rin? And therefore, hindi ho napigil ng batas yung practice na gustong pigilin. And therefore, ang tingin ko dyan, it's very logical, hindi effective yung batas. Yun yung... Paano natin? alam mo, di ba? In theory. In theory. Okay, in theory. May oversight function po ang legislature natin. Okay. Pwede nga silang ano pang tawag nun? Investigation, aid of legislation Senate in relation to their oversight functions. Ayan. Hearing. Para makita kung, so nakailang beses, tumitestigo talaga ako dati sa Senado on several things, yung culture laws and on the drugs laws. Kasi meron akong kliyente na nataniman, parang aksidente. Tinaniman! Nataniman. So, nagkataon lang. Nataniman it's a coincidence. So, nagbibigay kami ng testimony para makita ninyo, teka, ganito ang nangyayari. Ganito yung, halimbawa, create tayo ng special drugs courts. Okay. Naging target ngayon yung mga judges dun. Kasi, alam na alam, pag ito mga to, specialize. Sigurado dito mapupunta yung natin. Kaso natin. So, kailangan every time, meron tayong oversight na huwag naman sana na yung mga hearings in aid of legislation pero actually nakikiusyoso lang kayo dun sa mga sensational crimes. So, yung mga ongoing crimes, hindi na dapat sana iniimbestiga yan dahil hindi naman kayo parallel fact-finding investigation para maghabla. Ang punto dito is, we have to make our laws work. So, dun sa mga masisinop natin na mababatas, meron sila talagang sinusundan nila yung batas o anong kailangan ninyo, ano ba dapat dito, and so on. Ano bang responsibility ng school, let's say? Kita ba yan o nakasaad dyan sa batas? Na kapag may nangyari, ang nangyayari ho nito, off-campus na nila ginagawa yung hazing. Okay? Kasi pag yan ay nalaman ng mga universities o colleges, malamang kick out ito mga to. Kasi mapapahamak yung schools. Kung ganyan po ang nangyayari, ayon sa batas, may responsibility ang mga university o inalalabas ang hazing sa... Kasi nga dahil dyan may responsibility na pwedeng habulin. Ang mga eskwelahan, ang universities, ang colleges pwede nyo habulin. Therefore, yung mga frats, ginagawa nila off-campus. Okay? Therefore, mas malayo sa supervision. Ito. Okay? Ang requirement is no hazing or initiation rights in any form or manner
by fraternity, sorority, or organization shall be allowed without prior written notice to the school authorities or head of organization. So dapat pinapaalam. Okay. 7 days before the conduct of such initiation. And para sa akin, the school should be the one to set the standards. Bakit Senado o Kongreso magsasabi dapat 7 days? Kung gusto ng school na mas mahaba, kung gusto ng school from the moment of application, naka-monitor sila. Wag naman kaya dapat wag niyo itali yung kamay ng initiation school. On campus. Para under strict supervision ng schools. Ang nangyayari because yung mga pinipilit ng batas yung schools ng ang ginagawa ng mga estudyante, hindi naman tayo makakakuha ng approval Diba? Makakakuha ba tayo, i-approve ba ng Tapos dapat, school management yan, ng school authorities, yung ating initiation? Hindi. Gawin natin off-campus. Dapat present yung dalawang representante ng school during the initiation. Wala na nga. Wala na kasi off-campus na ginagawa. Dahil hindi na naman... Sinisikreto na nila. So yung batas po defeated the purpose. Na ang purpose ng batas lumutang yan yung mga ganyang practices ng mga frat and therefore ma-supervise ng mga eskwelahan. Kabaligtaran na nangyari. Ngayon ginagawa nila off-campus na. Kasi hindi naman sila makakakuha talaga ng go signal sa schools. Okay, ang ginagawa po ng school sa takot na lamang nila, lahat yan, informally, sinasabi nila na wag na kayo mag-attempt na humingi ng permiso. Okay, ganyan na nangyayari dyan. And therefore, masasabi ba nating effective yung batas? The Senate President can, shout at the top of his voice to the mountains and everything na life imprisonment dyan. Effective po ba yan? Para, alam niyo yung human behavior. Okay? Kailangan din po ng matinding psychology dyan. How do you direct human behavior to something that's desirable? Okay? Pwede ba yung pananakot lang? Meron, kaya lang, siguro after the break, merong umikot sa social media, I don't know if you've heard about this, nag-issue ng statement yung isang organization sa UP, I think it's ECOSOC, nag-issue ng statement sila saying na umikot kasi, nag-leak yung kanilang, dares ang tawag nila. Part of the hazing or initiation rites nila was that, was some very, very medyo off na dares. More on this later, pagbalik ng Karambola. Karambola! The DWIZ.